Naapula na nga ang sunog sa Parola Compound pero ang kalbaryong iniwan ito. Pasan pa rin ang mga nasunugang hindi alam kung paano sisimulan ang pagbangon. Mula sa Tondo sa Maynila, nakatutok live si Mark Salazar. Mark, Mel, ipakikita namin sa inyo sa pamamagitan ng drone video ang lawak ng pinsalang iniwan ng sunog dito sa Parola Compound, Tondo, Maynila. Hating gabi kagabit, makikita ninyo na halos wala nang itinira ang sunog. Sa halos 100,000 tahanan sa loob ng compound, ang sunog na umabot sa Task Force Delta ay halos wala ring itinira sa kabuhayan ng 3,000 mga pamilya. Mel, ang pinakamahirap marahil ay ang unang 24 oras pagkatapos ng trahedya. Yung mga biktimang pagod na gutom at blanco para mag-isip para sa kanilang pagbangon. Ang ipakikita ko naman sa inyo ay kung ano ang pinagdadaanan ng mga biktima na ito pagkatapos ng trahedya mula sa ibaba sa aming pagtutok sa ulat na ito. Pagkadeklara ng fire out kaninang alas 7 ng umaga, agad ring bumalik ang mga residente kahit may umuusok-usok pa. Namumulot ng kahit ano pang pwedeng mapakinabangan o di kaya maibenta. Baryang pangkain ng mga pamilyang nasa tabing daan kasama ng ilang pirasong gamit na naisalba. Ang mga pamilya namang halos walang naisalba ay binububungan muna sa Delpan Sports Complex. Ang problema, para makakuha sila ng tulong mula sa lokal na pamahalaan, kailangan ng family card na karamihan sa kanila ay wala. Huwag niyo pong kalilimutan, papirmahan kay Chairman Parce ang inyong mga family card. Yung daw pong mga bagong may family card, kumain lang sandali si Chairman na pagod yata at nagutom. Pakihantay na lang. Pero pag dumating, papirma nyo. Para sa mga bata lang muna kahit mga damit at sulod na mga pagkain muna at saka maiinom na malinis na tubig. Batid nilang hindi pang matagalan ang tulong na darating sa evacuation center. Kaya lang hindi nila talaga alam kung paano babangon agad-agad. Wala ko pang isip paano magsisimula. Walang maitayong bahay, walang may na materyales, paano maitayo, sunog na sunog. Agad ring tumungo ang Kapuso Foundation sa Delpan Sports Complex para maghatid ng kagyat na pangangailangan ng mga biktima. Mel, alam nating hindi maaaring magtagal na nagsisiksikan sa mga evacuation center ang mga biktima. At mas lalong hindi naman sila pwedeng bumalik sa kalsada para magbantay ng kanilang mga gamit nang walang bubungan sa kanilang ulo. Kaya ang kanilang panawagan, Mel, ay yung magpahatid ng tulong sa kanila na pangmatagalan, yung kailangan nila para muli makabangon. Mel. Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar.